Takaw aksidente raw sa mga motorista ang lugar sa Kaibiran sa Biliran kung saan tumagilid ang isang truck nitong Sabado. Napalilibutan kasi ng bundok ang naturang lugar at matarik pa ang mga daanan. Nakatutok si Julio Segovia. Hindi raw ito ang unang beses na may nadisgrasya sa lugar kung saan tumagilid ang elf truck na ikinasawi ng 15 tao at lubang ikinasugat ng 8 iba pa sa Kaibiran, Biliran nitong Sabado. Ayon sa pulisya, isang truck ng soft drinks ang tumaob din daw sa lugar ilang taon na ang nakalipas. Buti na lang at wala raw nasaktan sa insidente. Blind curve, pababa, slope, masyadong slope. Kaya dapat mag-ingat dyan yung mga motorista na dumadaan. Dahil napalilibutan ng bundok, matarik at malabituka talaga ang daan pabiliran. Delikado raw ito sa mga motorista kung walang sapat na road signs at ilaw sa lugar. Kaya may panawagan ng provincial government sa DPWH. Bilang national road, alam naman ng DPWH kung ano yung mga pwedeng pag-iingat na gawin. So siguro pwede nating ipatawag ang atensyon nila kung pwedeng gawan ng mga additional road signs o kung ano pa mang pwedeng makaiwas ang mga motorista natin sa ganong klaseng aksidente. Nakalabas na ng ospital ang driver ng elf truck na si Leonilo Rosete, pero hindi pa raw siya absuelto sa insidente. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple serious physical injuries. Yung driver, criminally liable at saka yung may-ari civilly liable. Pero ang kaanak ng mga biktima, walang planong magsampa ng kaso laban sa truck driver. Hindi naman siguro matawag na sinasadya yun kasi sa kanya nga 4, tapos yung amin 1, 2, ganun. Wala naman siguro mangyari yun. Talagang disgrasya. Konsiderasyon naman siguro, pamilya niya, biktima rin. Kapatid ko yung driver, biktima rin. Pati asawa ko, at saka anak, patay rin. Sa Sabado ang libing ng mga nasawi sa malagim na trahedya. Mula rito sa Biliran, Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.